What's up mga boys? And today is Sunday. Siyempre, welcome sa ating Jared Game Birds sa backyard. So, since it's Sunday, tingnan natin kung anong pwede nating magawa ngayon dito sa ating backyard. Ano? So, well, in front of me, yung ating Kate Card dyan na white na na-produce. No? Tatlo lang ito sila. So, ano na natin ito siya? Natin siya, no, mga buboys, no, but not too much. Actually, nag-ano tayo ng marking sana sa pagpupungos, no, yung parang unicorn sana yung ano niya, kaya lang yung pagiging picom niya hindi masyado ganun ka straight, kaya medyo bagsak. Nangyari, hindi nagkaroon ng hindi na perfect yung unicorn natin na pagpupungos, no. So another Kate Cardinal White, mga buboys. So, fasting muna. So, nagawa rin nyo ba yan yung pag-fasting dito sa atin na minsan nagpa-fasting tayo ng the whole Sunday. Morning feed saka afternoon feed wala tayong binibigay. Then resume tayo the next day, Monday, continuous na. Balik tayo sa normal saka sa regular na feeding schedule. Dito sa ating backyard na boys, nag-schedule din tayo talaga ng fasting. Like for now, Sunday, the whole day wala sila muna ng feed. So, ang ginawa natin ay nagsaliksik din tayo at i-share ko sa inyo din yung ating mga nalaman doon sa kailangan isaalang-alang pag tayo pala ay nagpa-fasting. Standby lang kayo dyan. Panoorin nyo itong ating ginawang video. Ako bahala sa research, mga buboys. Ang kailangan mo lang ay i-subscribe yung channel na ito. Okay? So, ito yung ating ginawang pananaliksik. Alright. So ano nga ba ang fasting at paano ito makakatulong sa ating mga alaga? Samahan niyo ako at alamin natin ang mga detalye. So una, bakit nga ba natin ginagawa ang fasting? Sa totoo lang, napansin ko na ang fasting ay may maraming benepisyo, no? Para sa akin, nakakatulong ito sa pagbawas ng timbang ng manok, lalo na kung medyo mataba sila. Nabibigyan din ng pagkakataon na mapagpahinga ang kanilang sistema ng pagtunaw at sa tingin ko nakakatulong ito sa paglilinis ng kanilang katawan. Pero syempre, bawat manok ay iba-iba. Kaya alamin natin kung anong specific na pangangailangan ng ating mga alaga. Isa pa, malaking tipid din dahil isang araw sa isang linggo ay hindi sila kakain. Pangalawa, ang kalusugan ng ating manok. Sa experience ko, hindi lahat ng manok ay pwedeng mag-fasting. Yung mga manok na may sakit o stress, hindi dapat ipa-fasting. Ang ginagawa ko, pinipili ko yung may mga malulusog at malalakas na manok na katawan para sa fasting. Para malaman kung stress ang manok, tingnan kung may mga senyales tulad ng pagkalagas ng balahibo, hindi pagtilaok, pagbaba ng timbang at pagiging matamlay. Kung napansin mo na ang mga ito ay present sa yung alaga, mas mabuting wag na silang ipa-fasting. Pangatlo, yung gaano kadalas dapat mag-fasting. Ako, ginawa ko ito na sa isang beses isang linggo. So, hindi dapat ito araw-arawin dahil baka mas may stress ang mga manok. Isang beses sa isang linggo ay sapat na. Pero kailangan bantayan para masiguro sila na hindi sila na-stress at they are really in good health. Pangapat, gaano ba katagal ang fasting? So, napag-usapan natin yung kadalas ng fasting. Ngayon, gaano naman katagal? Sa akin, pag sasaliksik at pag pakikipag-usap sa ating mga kaibigan mamamanok, hindi pinapalampas ng isang araw yung fasting. So, from morning hanggang afternoon feed. Kapag masyado kasing mahaba, baka magka-problema sa nutrisyon ng manok. Kaya siguraduhin tama lang ang tagal ng fasting. Usually, ito yung pinakamaganda na schedule ng pag-deworm. Naka-fasting sila, then the next day, magde-deworm tayo para isahan lang yung pagpapasting ng manok. Hindi masyado stressful sa kanila, no? So, panglima, yung hydration. Panatiling may mainom ang ating mga manok. Sa experience ko, ang hydration ay isang susi sa magandang kalusugan ng ating mga manok. So, kahit tayo ay nagpa-fasting, siguraduhin lamang na
palaging may mainom yung ating mga alaga, no? Okay, so yung pang-anim is yung obserbasyon. Habang nagfa-fasting, bantayang mabuti yung ating mga manok, no? Tingnan kung ano, may mga senyales ng stress o paghihina. Baka kasi may nakita tayong hindi maganda, ay agad nating dapat na itigil. At panghuli, yung tamang paraan ng pagpapakain. So yun, nag-fasting tayo, ngayon magre-resume tayo ng pagkain. Ano ba dapat yung tamang pagpapakain muli? Pagkatapos ng fasting, huwag biglayin ang pagpapakain. Magsimula sa maliit at madaling tunawin na pagkain. Yun. Mas maganda ito para hindi mabigla ang sistema ng mga manok. Mga buboy, salamat sa iyong panonood, no? Sana sa episode nito ay may nakuha din tayong mga impormasyon, especially doon sa pagpa-fasting, no? Personal kong karanasan, nakita ko na ang mga benepisyong dulot nito tulad ng mas magaan at malusog na manok, mas aktibo at handa sa laban. At syempre nakakatipid din tayo dahil sa isang araw na walang patok. Huwag natin kalimutan na ang mga posibleng negatibong epekto ng maling fasting ay maaaring magdulot ng stress, paghihina at kakulangan sa nutrisyon. Kaya ating obserbahan yung kalagayan ng ating mga manok, kumonsulta sa mga eksperto kung kinakailangan. Okay? Hanggang dito na lang mga buboys at salamat sa panonood. Sana abangan nyo yung mga susunod pa natin mga videos. Ingat!